Magandang araw mga amot. Welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa panukalong batas na gustong ipasa ni Congressman Pulong Duterte. Pero bago ang lahat, nais ko lamang po magpasalamat dito sa ating mga bagong subscriber na nagtiwala po sa atin at malaking tulong po yung inyong pag-subscribe sa aking channel para makatulong ma-improve pa ng konti itong ating maliit na espasyo sa YouTube. At dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe, hihingi na rin po ako ng isang subscription sa inyo. At malaking bagay po. Malaking bagay po yung inyong subscription para ma-monetize itong ating YouTube channel at halos magawa na natin ng araw-araw. Hindi man araw-araw, every other day yung ating pag-upload ng video dito sa YouTube. So, dito na po tayo sa ating paksa topic natin. Ito nga pong gustong ipatupad na panukalang batas ni Congressman Duterte at ito ay obligahin sa pagkakaintindi po natin ay obligahin ang mga politiko, ang mga kumakandidatong politiko na magpa-drug test. So may mga kapwa rin siya mambabatas, mga politiko na umaayon at meron din naman na nagsasabi na para bang ito ay patama kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagawa ko na po ng video yan patungkol po dito sa issue nga kinaharap dati at kinakaharap pa ni Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay yung naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Congressman Pulong Duterte, na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, pero ayon na rin po sa ating Pangulo na siya ay nagpa-drug test na raw at ipinakita yung resulta na wala naman pong ganun, drug-free siya, ika nga. So, marami ang nagsasabi na para bang nag-uumpisa na yung siraan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos as well. Kitang-kita naman po natin yun. At kung ang pag-uusapan naman natin, o kung pag-uusapan po natin una ay yung batas na gustong ipatupad ni Congressman Duterte ay, ako sang-ayon ako doon. Pero dapat dinagdagan na rin po sana niya ng psychiatric test, ika nga, neuro test, ika nga, para malaman din po natin na yung ating mga kandidato, yung mga ninanais nating iboto sa mga national position o sa posisyong lokal man ay nasa tamang pag-iisip. Kung mapapansin po ninyo, may mga politiko off-cam, ika nga. Kahit sa atin, sa mga sarili natin lugar, kung minsan may mga nakikita tayong mga politiko na para bagang kakaiba ang kanilang kinikilos at sinasabi. So, siguro dapat mapadrug test yung mga yan at isabay na rin po yung neuro test, ika nga. Kung sila ay nasa mental o nasa tamang pag-iisip para mga siwa o humawak ng isang posisyon sa gobyerno. So, doon pagdating po doon sa panukalang batas na yun, siguro wala naman tututol diyan. Kaya nga lang po, may mga nagsasabi rin, siyempre, sa bahagi ng maka-administrasyon na para bang ito ay patama kay Pangulong Bongbong Marcos at pilit na ika nga sinususugan ang tao na maniwala na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa impluwensya o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay pangit tingnan nito. Kasi siyempre, ako personal,
Kapag ka ganun ang inaakusa sa akin, below the belt yun para sa akin. Dahil kung tutuusin, wala naman talagang batas na nag-uutos sa Pangulo ng ating bansa na magpa-drug test. Pero ang alam ko, yearly merong medical check-up ang Pangulo para malaman kung siya ay nasa, kumbaga, physically fit para mag-assume ng posisyon niya. At, well, wala pa naman tayong naririnig na Pangulo na nagkaroon ng sakit. Ika nga, sa loob ng kanilang panunungkulan, pagka sila po ay nagpapamedical taon-taon, ang sinasabi ng mga taong nagsagawa ng medical examination ay nasa tip-top shape o fit to work ang Pangulo. So, siguro paniwalaan na lamang po natin yun. At makikita naman po natin sa itsura ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman wala sa itsura niya ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagamat siyempre, may mga kakampi si Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing parang patama nga naman ito kay Pangulong Bongbong Marcos. So, ika nga ano ang tawag doon? Cheap shot, ika nga. Mas dapat nating tuunan ng pansin kung yung bang panukalang batas na ipinapasa ni Congressman Duterte ay makikinabang ang taong bayan. Yun na siguro dapat ang pag-usapan natin. Kung yun naman po ang katanungan, siyempre makikinabang po tayo doon dahil malalaman natin kung sino talaga yung mga politikong gumagamit. Ba't mo iboboto yung isang taong ganon kung gumagamit siya ng ipinagbabawal ng gamot? Ibig sabihin, maaaring related din siya sa mga illegal na droga. Ikalawa, wala po siya sa wisyo, ika nga, sa tamang pag-iisip para gampanan ng kanyang tungkulin, anumang posisyon po sa gobyerno yan. So, hindi na po siguro dapat pinalalaki yan. At ika nga, walang kabagay-bagay dahil kita naman natin na nagtatrabaho naman ang Pangulo. Bagamat marami pa rin sa atin, siyempre, ang hindi satisfied sa kanyang performance, para bang gagamitin na lamang po itong dahilan para masabi na kaya siya hindi fit to work o hindi siya progresibong Pangulo ay dahil lango siya. Lagi siyang lasing sa ipinagbabawal na gamot. So, masasabi ko kay Congressman Duterte, nice try. Kung yun talaga ang kanyang dahilan sa pagpapasa nitong batas na to, pero kung hindi naman, maganda rin naman yung batas na yon. At least, parang ano yan, style yung kumukuha ka ng driver's license, hindi ba may drug test yan. So, bakit hindi pwede sa mga politiko? I-drug test din natin yan dahil may mga nababalitaan tayo sa telebisyon, mga kasalukuyan at dating politiko na bigla-bigla na lang malalaman natin na gumagamit pala ng ipinagbabawal ng gamot, ay delikado po yun. Dahil siyempre, ang trabaho po ng isang politiko, ng isang lingkod publiko ay masyadong maselan. At kung ang mga taong humahawak nito ay lango sa ipinagbabawal na gamot, kawawa naman po tayo. The Filipino doesn't deserve to have a politician like that. So, sa akin, okay yung batas na yun. Basta't walang, ika nga walang palaman, walang ibig sabihin yung batas na yun na para bang may gustong patabaan, wag na po nating palakihin. At, well, lumalaki nga dahil maraming mga politiko sa magkabilang panig ang sumasawsaw. At, syempre, panahon na po ng kampanyahan ngayon ng palakasan sa mga partido para
ika nga, merong suporta, kailangan nakikita ngayon sila sa telebisyon, sa mainstream media at aktibo sa kung ano man ang kanilang ginagawa sa kanilang kanya-kanyang posisyon sa gobyerno. Pero ang pinaka-busy po ngayon, ang napapansin ko, ang Senado at ang mababang kapulungan o ang ang Kongreso, kaliwat ka ng hearing sa kung ano-anong mga issue. Isa na dyan yung mga pulis na nakinabang sa droga, itong kay Mayor Alice Guo, itong overpricing daw na bagong Senate building at kung ano-ano pa na dinidinig sa kanilang tanggapan, siyempre para ma-picture lagi sa mainstream media at sa social media para hindi makalimutang iboto. Kaya siguro bago, kung ito man batas na gustong ipatupad ni Congressman Pulong Duterte ay maganda, sana itong taon na to o bago mag-filing ng candidacy ang mga politiko na gustong tumakbo ay siyempre maidagdag na tong drug test na to at pati na rin yung neuro kung pwede para malaman natin kung physically fit. Kahit doon man lang sumilan-silan tayo ng konti. Kung sila ay physically fit at nasa tamang pag-iisip para humawak ng isang posisyon sa gobyerno. So dito ko muna po tatapusin ang video na to at again, dun po sa mga hindi pa nagsusubscribe, malaking bagay po ang subscription ninyo. Please do subscribe my channel. Hindi naman po sigurong mabigat gawin. At yun. So dito ko na tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.